Alright. So tayo po mga kapatid ay papasok sa tinatawag the sixth bowl judgment. As what we have come to learn in the previous lessons mga kapatid, ang Book of Revelation ay meron po silang mga ipinapakita ho sa atin through means of visions kung ano po yung mga darating na judgment upon the earth. May mga tinatawag po na trumpet judgments. May tinatawag po na woe judgments. Ngayon, ang pinag-aaralan po natin so far ay yung tinatawag na bowl judgments. Kapag sinabi po bowl judgments, hindi po ito literal, but rather it is figurative. It is apocalyptic. It is a part of a vision. Now, most of the time, kapag binabanggit po yung tinatawag na bowl judgments, there are 7 in number. At ang bawat judgment na binubuhos po through those bowl judgments ay masasabi po natin escalating papunta po sa katapusan ng mundo. In other words, it is going to wrap up human history at the final judgment. So we've come to learn nung nakaraan po na Friday kung ano po ang nilalaman nung fifth bowl judgment. And we have come to see that nung binuhos po yung fifth bowl judgment sa mga tao, kitang-kita ho natin marami po tao nagkaroon po ng mga malulubhang sakit sa kanilang mga balat. And this recalls yung mga naganap po in the book of Exodus. And the reason why sila po ay nagkaroon ng mga boils, ulcers sa kanilang mga balat is to indicate na they violated the covenant of God. To which sinabi nga po in our last study sa Deuteronomy 28 na kapag nilabag po natin ang kasunduan ng Diyos, men will have ulcers sa kanilang mga balat. Ngayon pagdating po natin dito in verses 12 hanggang 16, marami po tayo I pray na makikita at matututunan between the Old Testament and the New Testament. So simulan po natin dito in verse 12 of chapter 16. Ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. In English, the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. So ang nais ko po na matutukan po natin ng pansin po dito ay yung ilog na binanggit, Euphrates. Now, in the Old Testament, ang ilog po ng Euphrates was most likely a well-known boundary na sasakupin po ng mga Israelita that we see as far from Genesis and all the way through to Deuteronomy. Ito po yung mga boundaries na sasakupin po nila. However, meron po itong history. Ang Euphrates ay meron po siyang history na masasabi po natin na makikita po sa mga ilang aklat. But before we get there, I want us to understand first kung kailan po nagamit po yung river Euphrates in the book of Revelation dahil this is not the first time na nabanggit po yung ilog ng Euphrates. Matter of fact, kung babasahin po natin saglit ang chapter 9, beginning at verse 14, you will notice that the river Euphrates was first mentioned in chapter 9, verse 14. Sabi po ng Biblia, sinabi ng tinig sa ika-anim na anghel na may trompeta, pakawalan mo na ang 4 na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates. Or in English, it said to the sixth angel who had the trumpet, release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. So what do you see in common between chapter 9 and chapter 16? Well, tuwing binabanggit po yung Euphrates, meron po siyang koneksyon sa pang-anim na anghel. Pero yung pang-anim na anghel na binabanggit po in chapter 9, wala po siyang bitbit na sisidlan. Ang bitbit po niya ay trumpeta. At nung pinatunog po niya ang trumpeta, yung disaster and chaos na kumalat po from that trumpet judgment is not so much universal in the sense na mas devastating po siya kesa yung makikita po natin mamaya in chapter 16.
So what do they have in common? Well, they both talk about the Euphrates. Pangalawa, they're both held by 6 angels. Pero ang pinagkaiba lang po, in chapter 9, may 4 na anghel na lumitaw mula sa Euphrates. Dito, walang anghel na lumitaw, kundi makikita ho natin mamaya na ang epekto po ng bowl judgment is to dry up yung tinatawag na ilog of Euphrates. Pero bago ho tayo humakbang sa mga ibang teksto ho, nais ko muna maipaliwanag ho dito na pagkat binabanggit po ang mga pangalan ng mga tunay o historical na ilog or locations, hindi po siya dapat i-interpret na literal. Ulitin ko ho, kapag binanggit po ng Biblia, the river Euphrates dried up, hindi po yan literal. Kundi meron po siyang nais ipahiwatig, ihatid ho sa atin. Ngayon, it's interesting dahil kung babasahin po natin saglit ang Jeremiah chapter 50, may rason po kung bakit binanggit ng Espiritu Santo that the Euphrates is going to dry up. Dito po tayo sa Jeremiah chapter 50, beginning at verse 37 and following. Jeremiah chapter 50, verses 37 and following. Sabi po ng Biblia, in Jeremiah chapter 50, verses 37 and following, tatama ito sa kanyang mga kabayo, karwahe, at sa lahat ng kumakampi sa kanya, at manghihina sila na parang babae. Tatama rin ito sa mga kayamanan niya at sasamsamin nitong lahat. Verse 38, matutuyo ang lahat ng pinakukunanan niyang ng tubig sapagkat ang Babylonia ay lugar ng punong-puno na napakaraming Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyosang nagliligaw sa mga tao. In English of verse 38, a drought on her waters. They will dry up, for it is a land of idols, idols that will go mad with terror. Now let's pause here for a moment. Kapag pinag-aralan po natin ang Jeremiah chapter 50, ang konteksto po nito mga kapatid ay yung paghatol ng Diyos sa Babylon. Lagi ho natin tatandaan, Jeremiah chapter 50 is God's judgment on Babylon. Ngayon, ang isa sa mga judgment po na ibibigay ng Diyos sa Babylon is that its rivers is going to dry up. E yan yung nakita ho natin kanina, that God is going to dry up the river. Pero specifically, may nabanggit po siya na ilog. It's not one ordinary river, kundi the Euphrates River. Pero we'll get to that in a moment. Pero I want us to look into the next chapter. Chapter 51 ng Jeremiah. Jeremiah 51 verse 36. Jeremiah 51 verse 36 and 37. Jeremiah chapter 51 verses 36 to 37. Tignan niyo po ang sinasabi. Kaya sinabi ng Panginoon, mga taga-Jerusalem, ipagtatanggol ko kayo at maghihiganti ako para sa inyo. Patutuyuin ko ang dagat at ang mga bukal sa Babylonia. Verse 37, wawasakin ko ang bansang ito. Magiging katawa-tawa at kasumpa-sumpa ang bansang ito at wala nang maninirahan dito maliban sa mga asong gubat. So naulit na naman that ang magiging judgment po ng Diyos sa mga tao po in Babylon is that the rivers will dry up. Pero where does this come from? Kung ang Revelation po ay nagbibigay ng mga ilang pahiwatig na siya po ay humuhugot sa Jeremiah, nasaan po yung Euphrates dito? Ang nabanggit lang po is that the river is going to dry up, pero hindi binabanggit that it is the river Euphrates. Well, if you go all the way down to verse 61 ng Jeremiah 51, ibaba niyo po yung basa in verse 61. Jeremiah chapter 51, verse 61. Look what it says here.
Ito ang sinabi ni Jeremias kay Seria, kapag dumating ka sa Babylonia, basahin mo ng malakas sa mga tao ang nakasulat sa kasulatang ito. Pagkatapos ay manalangin ka, O Panginoon, sinabi niyo na po na wawasakin niyo ang lugar na ito para walang manirahan dito. Maging tao man o hayop, at ito'y magiging mapanglaw magpakailanman. Pagkabasa mo nito, talian mo ito ng bato at ihagi sa ilog ng Euphrates. So ngayon, when you look at kung paano po gamitin ng Revelation ang Jeremiah, kitang-kita ho natin dito is that there's going to be a drying up of the river. Pero hindi lang po natapos diyan. This judgment ay inahagis po sa ilog ng Euphrates. Now, the next question you want to ask, bakit po binanggit ng Revelation yung ilog ng Euphrates ay tutuyo? Well, of course, kasi yan yung nabanggit in Jeremiah, pero it's more than that. When we read earlier in Revelation 16 verse 12, kaya po natuyo ang ilog ng Euphrates upang ito po ay maging daanan ng mga hari ng silangan, or the kings of the east. And now you want to ask the question, bakit very specific? Unang-una, we understand that when Revelation uses the word kings, tumutukoy po ito sa mga masasamang hari in the book. Yung mga kumakalaban sa Diyos, yung mga hindi nagpapasakop sa Diyos, those who fight against Christ, fight against the church. So hindi po ito mga mabubuting hari. These are world powers, world rulers. That's what they represent. Pero why is it so specific na manggagaling po sila from the east? Now, marami po naging interpretation po nito. Yung mga hari po daw from the east represent China. That's what some say. There are others who say that it's one Middle Eastern country. Pero again, we have to be very careful na hindi po natin i-label literally for our time and for theirs na ito nga yung kahulugan po niyan. We always have to go back to the Old Testament. Paano po ba gamitin yung salitang east in the Old Testament? So magandang halimbawa po nito is found in Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41. Okay? And let's begin in verse 1. Isaiah chapter 41, beginning at verse 1. At tignan niyo po yung sovereignty ng ating Diyos. Isaiah 41 verses 1 and 2. Sinabi ng Panginoon, kayong mga mamamayan sa malalayong lugar, tumahimik kayo at makinig sa akin. Kayong mga bansa, lakasan ninyo ang inyong loob. Dumapit kayo sa akin at sabihin ang iyong mga reklamo. Magtitipon-tipon tayo at pag-usapan natin ito. Verse 2. Sino ang nagpadala ng isang tao mula sa silangan at nagbigay sa kanya ng tagumpay sa pakikipaglaban saan man siya pumunta? Sino ang nagpasakop sa kanya ng mga hari at mga bansa? Winasak niya ang mga bansa at pinatay ang mga hari nito sa pamagitan ng espada at pana. At ang mga ito'y naging para mga alikabok na tinangay ng hangin. In English, who has stirred up one from the east, calling him in righteousness to his service? He hands nations over to him and subdues kings before him. He turns them to dust with his sword, to wind-blown chaff with his bow. Now, here's the question. Bakit po binanggit ni Yahweh in Isaiah 41 yung mga salitang, who raises up a man in the east? Ang ibig sabihin po nun is that, mapamatuwid man ang tao o hindi, matuwid man ang hari, bansa o hindi, kontrolado ng Diyos ang lahat. Ngayon, the reason why binanggit po niya kanina in Isaiah 41 verse 2, na meron po siyang itinalaga mula sa east, may gagamitin po siya isang bansa o isang empire, isang world power from the east upang hatulan yung mga ibang bansa.
Ngayon dito po humugot ang Book of Revelation. Why is that? Is because nung naging tuyo po ang Euphrates River, ano po ang sumunod na binanggit ho doon? Natuyo po yung ilog so that it would prepare the kings of the east. Now, we don't know kung sino po sila, pero what we do know, ang nilalarawan po nito ay mga masasamang hari. At sila po ay makikipaglaban sa Diyos. Now, oftentimes, ang naririnig po natin na katuruan is this. When it comes to wars, God is not involved with that. When it comes to evil nations, walang kinalaman ang Diyos po dyan. Kung bakit biglang may lumitaw po na masamang hari, masamang bansa, upang labanan ang mga mabubuting bansa, walang kinalaman ang Diyos dyan. Pero malinaw na binabanggit po ng Biblia, it is God who raises up nations para sa kanyang layunin. Walang gera na pwede mangyari o digmaan na pwede maganap sa ating mundo na hindi pinintulutan ng Diyos. Lagi ho nating tatandaan po niyan. Especially when you read the book of Daniel. Siya ang naglalagay ng hari, siya din ang nagtatanggal. Siya ang nagbibigay buhay, siya rin ang nag-aalis. So ngayon, kung ang lahat ng ito ay bahagi sa plano ng Diyos, why is the river Euphrates dried up? And the answer is, dahil merong itatalaga ang Diyos na mga masasamang tao na makikipaglaban ho sa Kanya sa araw po of the final day of battle. And we will see that shortly. Pero balikan muna po natin mga kapatid ang chapter 16 of Revelation. At dito po tayo in verse 13. Revelation 16 verse 13. Sabi ho, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon. So that's one. Ng halimaw. That's two. At ng huwad at sinungaling na propeta. Yan po yung tinatawag na Satanic Trinity. Tatandaan niyo po yan. Yan yung tinatawag na Satanic Trinity. So ano po yung lumabas sa kanilang mga bibig? Ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. Now, let's pause here for a moment. We have to trace what's going on in each verse. Yung binasa po natin kanina in verse 12 is preparation for war. Pagdating po sa verse 13, ang tanong po dito, paano ihahanda ang mga tao sa mundo to fight against Christ? And the answer is deception. Kasi ang binanggit po dito, parang mga palaka. Now, sa lahat ng hayop na pwedeng gamitin ng Panginoon or sa mga hayop na nakita po ni Juan na pwede po niya ikumpara, bakit palaka? And so far, we've been coming to learn that halos lahat ng bold judgments na ating pinag-aaralan ay bumabalik po saan? Sa Exodus. And the question is, when was the last time nagpadala ang Diyos ng judgment sa pamagitan ng mga palaka? Exodus. At ano po ang ginawa ng mga palaka? They devoured everything. Wala silang tinira. So ngayon, itong deception through frogs ay makikita po in Exodus chapter 8 verse 3 and 6. Diyan nyo po makikita yon. And we know that yan po ay isang salot. It's a plague na pinadala ng Panginoon. So here, frogs is not to be understood as positive, kundi negative. It is a judgment. Subalit, you have to understand something here na hindi po ito literal na palaka. Mga demon spirit po ito. And you might want to know what is a demon spirit. Kapag sinabi po yung salitang demon spirit, ito po ay isang espiritu na marumi, masama. In its English definition, a demon spirit ay isang espiritu na walang katawan. Now, pinagdedebatehan po ng mga Kristiyano kung ang demon spirit po at ang anghel ay iisa lamang.
May mga naniniwala na ang mga demon spirit at ang fallen angels ay magkaiba. Habang may mga naniniwala naman na ang fallen angel at ang mga demon spirit ay hindi nagkakaisa o hindi iisa lamang. Pero whatever the case might be, mga kapatid, one thing is for certain. Kung ano man po yung likas of these demon spirits, what we do know is that sila po ay nagdi-deceive, nandadaya ng mga tao. Pero ang tanong, sino po ang nais po nila dayain? Ngayon, kung babasahin po natin, sabi ho dito, in verse 14, iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalghan. But the more literal is, they make miracles, they make signs. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So in English, I saw 3 impure spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. They are demonic spirits that perform signs. Now, hindi po binabanggit sa tekstong ito kung ano po klaseng signs ang kanilang ginagawa. But we do have some idea. Dahil kung natatandaan po natin in our study of chapter 13, tignan niyo po yung sign na ginawa po ng Antikristo at ang false prophet. In chapter 13, mga kapatid, beginning at verse 13, chapter 13, verse 13, pababa, sabi po ng Biblia, gumawa ng kagilag-gilalas na mga himala ang pangalawang halimaw tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. Ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. At dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahen ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada, ngunit nabuhay pa. So, we can say safely that yung mga signs, yung mga himala na ginagawa ng mga demon spirits po na ito is focus in deception. Yun po ang kanilang trabaho, is to deceive the world. Ngayon, kung tatanungin ho natin, ano po ba ang itsura of demon spirits performing signs in our current day? And the answer is, every person, every religion that fights against the gospel, yun po ay produkto ng kanilang mga gawa. Ang bawat bansa that doesn't welcome the gospel, yun po ay resulta ng kanilang mga gawa. Ang bawat presidente na naglalagay ng mga batas that you're not allowed to share anything offensive. Lalo na ho sa ating bansa, may mga tinatawag po na mga laws and regulations. Kapag tinry mo i-convert ang isang bakla or anyone who holds to the alphabet pronouns, yun po ay criminal. At pwede ka makasuhan, pwede ka maikulong. O sino ho ang naglagay sa puso't isipan ng mga tao who are in leadership to pass that law? Well, sabi ng Biblia, these demon spirits have come to deceive the kings of the world for one purpose, para kalabanin ang Diyos. Now, another question stems from this. Akala ko ang Diyos lang ang nakakagawa ng himala. He does. Pero iba yung authentic na himala sa counterfeit na pandaraya. Si Satanas, magaling po siya magbigay ng mga illusions, magbigay po siya ng mga deceptions and lies, pero it is not an authentic miracle. An authentic miracle ay yung ginagawa po ni Kristo. He can turn nothing into something. Yun ang hindi kayang gawin ni Satanas. Because he's very limited in his power. Matter of fact, bago po bumalik ang ating Panginoon Jesus, Satan and his workers will be known in creating false miracles. Basahin po natin ang 2 Thessalonica chapter 2.
2 Thessalonians chapter 2, at makikita ho natin how Satan and his minions use demonic power. Verse 8. Or actually in verse 7 para mas buo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Kahit ngayon, palihim ng kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Verse 8. Ihahayag siya kapag inalis na ang pumipigil. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamagitan lang ng isang ihip niya. Verse 9. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri na nakakalinlang na himala, kababalaghan, at kamanghang-manghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ay nila pahalagaan ang katotohanang makakapagligtas sa kanila. So you see mga kapatid, right before the coming of Christ, gagawa si Satanas ng paraan through his minions, through the Antichrist, through his false workers, prophets, and apostles, para lang mandaya ng marami. And that is the reason why napaka-importante po ng role ng Holy Spirit sa ating buhay. The Holy Spirit, mga kapatid, ayon po sa mga ibang kapatiran in the world, iniisip lang nila, ang Espiritu Santo is nothing more than yung Espiritu ng Diyos na magtuturo sa atin to speak in tongues. Or kapag tayo nagpupurit, umiiyak sa Panginoon, that's the Holy Spirit. But no, the role of the Holy Spirit is to guide you into all truth. So ang tanong, bakit po yung mga ito ay nadadaya? Is because they do not have the Spirit of God. So now, why did you accept the gospel? Bakit hindi ka madaya ni Satanas kagaya ng mga ito? Because you have the third person of the Trinity residing in you. And the Bible says, greater is He who is in you than he who is in the world. Kaya tignan niyo po mga kapatid, marami silang ginagawa na pandaraya, kasinungalingan, pero the church remains in Christ. Why? Protektado sila ng Panginoon. Kaya mapalad tayo mga kapatid. It's not because you came to Christ due to you being smarter than others. Hindi dahil mas magaling ka sa iyong kapitbahay, kaibigan, kung bakit mo tinanggap si Kristo. But rather, God has worked in your heart and has revealed the beauty of the gospel of Christ. Pero kaawa-awa ang mga tao sa labas. And why? Because in the spirit world, to which we cannot see, unless we see it first in the Bible, sa literal, wala tayong nakikita. Ang nakikita lang ho natin, ang mga tao ay nakasimangot, they say no to your message, pero in the spirit world, dinadaya na sila ng mga demon spirits. Pero ang magiging target po ng mga parang palaka na demon spirits ay yung mga world leaders, yung mga hari ng mundo. For the purpose na makipagdigmaan kay Kristo. Pero before we get to the next part of this, meron po itong combination dahil yung deception na parang palaka, we know yung palaka ay nanggaling po sa Exodus. We know that. Pero hindi binabanggit sa Exodus na yung function po ng mga palaka ay mandaya. Ang function lang po ng mga palaka ay kumain, wasakin, whatever needs to be destroyed. Pero hindi nila function mandaya. So ang tanong, dahil ang palaka ay nabanggit sa Exodus, saan naman nakuha ni John na yung mga palakang ito ay nandadaya? In other words, we can see that merong kino-combine si John na dalawang Old Testament texts na pinagsama in this verse. And we'll see this in 1 Kings. Basahin po natin ang unang hari, mga kapatid. 1 Kings, chapter 22. And you'll notice something here. 1 Kings, chapter 22,
beginning at verse 21. Natatandaan niyo po ba si Ahab? 1 Kings chapter 22, beginning at verse 21. Actually, itaas po natin ang basa sa verse 19 para mas buo. 1 Kings 22 verse 19 pababa. Tignan niyo po ang nakalagay. Sinabi pa ni Micaiah, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at may mga makalagit na nilalang na nakatayo sa kanyang kaliwa at kanan. Verse 20. At sinabi ng Panginoon, sino ang hihikayat kay Ahab para lusubin ang Ramot Gilead upang mamatay siya roon. Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. Verse 21. At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, ako ang hihikayat sa kanya. Verse 22. Nagtanong ang Panginoon sa papaanong paraan. Sumagot siya, pupunta ako at pagsasalitaan ng kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab. Sinabi ng Panginoon, dumakat ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa Kanya. So, when we pause here, you will notice something. May sinasabi po in 1 Kings 22 na kung tawagin po ng mga theologians, divine or heavenly counsel. Divine or heavenly counsel. Now, I cannot explain kung bakit po nagkaroon ng counsel in heaven. Dahil one of the questions we might ask is, ito po ba talaga within the actual presence of God? Or in another level of heaven? Pangalawa, kailangan ba magtanong ang Panginoon kahit kanino para lang malaman yung kasagutan ng kanyang plano? Because God knows all things. But the purpose po kung bakit nagkaroon ng divine counsel is matupad ang kanyang plano. And we see this often in the Old Testament and in the New Testament, na tuwing nagtatanong po ang Diyos o nagtatanong po si Kristo, He's not asking dahil hindi niya alam ang sagot, kundi He wants to test and He wants to demonstrate something. So ngayon, ang nangyari po in 1 Kings chapter 22 is that tinanong ng Diyos in that heavenly council, sino ang dadaya kay Ahab? Sino ang magiging espiritu ng kasinungalingan kay Ahab? And the Bible says, may lumapit na espiritu, and what does he say? I will be a lying spirit to Ahab and those men. Now dito, humugot ang revelation. Humugot po siya sa Exodus dahil yung palaka is destroying, devouring, it's a plague. Pero humugot po siya sa unang hari 22 dahil hindi lang po siya destroying and devouring, pero yung magiging function po niya, how he will destroy and devour, is by means of deception. Now, one might ask, nasisira ba ang buhay ng isang tao by deception? Absolutely. Imagine how many people committed suicide by deception. Na wala ka ng pag-asa. How many people nalasing, nahulog sa mga bisyo, nahulog sa pagsusugal because of deception. So if we want to talk about destruction and devourment, ang pandaraya is a very powerful tool na ginagamit po ni Satanas. So much so na walang tao na huhulog sa impyerno na hindi na sa ilalim ng pandaraya ni Satanas. Hindi ka pwede mahulog sa impyerno na hindi ka dinaya ni Satanas. Kaya naman po tayo papasok sa langit, mga kapatid, dahil inalis po tayo ni Kristo mula sa pandaraya at kasinungalingan ng kaaway. Kaya nga, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So no one goes to hell that is not deceived. So it's destructive, it destroys men, it devours men. In this case, paano po sila dinidestroy? Sa pamagitan ng kasinungalingan. Napakaraming po tao, mga kapatid, na nasa ilalim po ngayon ng kasinungalingan ni Satanas.
Ngayon, kung babalikan po natin ang chapter 16, verse 14, kita ho natin kung ano po yung layunin ng mga demonyong ito sa pandaraya. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang, ano po yung layunin? Tipunin sila para sa pakikipaglaban ng Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. They are demonic spirits that perform signs and they go out to the kings of the whole world. So bakit kailangang banggitin the whole world? Dahil ang pandaraya ay hindi lang po sa mga Israelita, Jerusalem, kundi para sa lahat. So ngayon, as it continues to gather them for the battle on the great day of God Almighty. Now, if I can erase this, there is a specific word na nais ko po ulitin ho sa inyo na napakinggan nyo na ho noon sa ating mga nakaraan na pag-aaral. And it is this R word, recapitulation. Natatandaan niyo po ba yan, mga kapatid? Recapitulation ay madalas nangyayari in Revelation. Now, for those who may not recall what recapitulation means in Revelation, ang ibig sabihin po nito is, meron pong nakaraan na eksena, previous scene, na inulit na naman in the next chapter, pero iprinisinta sa ibang anyo. In other words, it is one vision, one scene that was portrayed in one way, but was used again, but in a different scene, in a different picture, in a different form, pero iisa lang ang mensahe. Ngayon, bakit po kailangan banggitin yan? Because yung nabanggit po dito, titipunin ang lahat para makipaglaban kay Kristo was first seen in chapter 6. Balikan po natin ang chapter 6. Chapter 6, beginning at verse 15. Chapter 6, verse 15. Sabi po ng Biblia, in chapter 6, verse 15, nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ang mga hari, mga namumuno, mga opisyal na mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan at lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Verse 16, sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha na nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit nino ng tupa. Sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sinumang makakapigil sa kanila. So notice here, verse 15 all the way through ay nagbibigay ho sa atin ng aral, yung mga hari na ito, in that vision, is going to be experiencing yung nabasa natin in chapter 16. Sila din yung mga hari na tinipon po ng mga demonyo upang makipaglaban kay Kristo, and chapter 6 already gives us what's going to happen to them. Ang tatapang nila nung una, ang lalakas ng loob nila, ang yayabang nila na makipaglabang kay Kristo, pero nung humarap na si Kristo sa kanila, biglang nagtago. Because they think kaya nilang kalabanin ang Diyos. But notice the key word na ginamit po dito. Tinipon. Tinipon. Gathered. Well, that's also a recap of chapter 14. Dito po tayo sa chapter 14, mga kapatid. Let's go to chapter 14. At dito po tayo sa talatang 17. Chapter 14, verse 17. Tignan niyo ha. Nakita ko ang isa pang anghel na lumabas sa templo roon sa langit. At may karit din siyang matalim. Verse 18. At mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit. Gamitin mo na ang karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na
Notice that word, anihin mo. Kaya inani niya ito at inilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisaang iyon ay ang parusa ng Diyos. Pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod at umagos mula sa pisaan ang dugo na bumaha ng hanggang 300 kilometro ang layo at 1 dipa ang lalim. Now notice those words. Gather, gather, gather. Yan yung ginamit po kanina in chapter 16. Na sa madaling salita, yung nabasa natin in chapter 6, yung nabasa po natin in chapter 14, ay iisang eksena lang na iprinisita sa ibang anyo that is exactly the same of chapter 16. But it doesn't stop there. Let's go to chapter 17. Chapter 17. Beginning at verse 12. Chapter 17, verse 12. Ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa naghahari. Bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ang halimaw sa loob lang ng maikling panahon. Iisa ang layunin ng 10 haring iyon at ipapailalim nila ang kapangyarihan at pamamahala nila sa halimaw. Lalabanan nila ang tupa ngunit matatalo sila dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. Chapter 6, chapter 14, ngayon chapter 17, iisang eksena lang yan. Let's go to chapter 19, verse 19. Chapter 19, verse 19. Sabi po dito, pagkatapos, nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal. Nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga tao may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahe nito. Silang dalawa ay itinapo ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamagitan ng espadang lumabas sa bibig na nakasakay sa puting kabayo. At ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang bangkay. Chapter 6, chapter 14, chapter 17, now chapter 19, iisang eksena lang yan na iprinisinta sa ibang anyo. Lastly, chapter 20, verse 7. Chapter 20, verse 7 and 8. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo na tatawaging Gog and Magog. So that's Ezekiel 38 and 39. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. But if you skip all the way down to verse 9 and 10, kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang mga pinakamamahal na lungsod. Pero pauulalan sila ng Diyos ng apoy sa langit at mamamatay silang lahat. So in other words, kapag sinabi po ng Biblia, yung salitang tinipon, lalo na sa konteksto ng salitang recapitulation, it is another way of saying that what is being gathered here? At bakit ngayon lang sila nag-gather? Is because palapit na yung katapusan ng plano ng Diyos para sa mga masasama. So why is He allowing people to be deceived? Yung mga nais magpadaya, magpadaya. Yung mga nais maglingkod, maglingkod kay Kristo. Pero yung mga ayaw maglingkod
Titipunin kayo balang araw para kalabanin ang Panginoon. And the end result? The lake of fire. So in other words, who is controlling all of this? The primary agent is God. So walang pwede mangyari sa kanyang sansinukob na hindi niya kontrolado. Biro mo, kasing dami ng buhangin sa mundo. Sino nagtipon nun? Secondary si Satanas. Pero sino ang nagbigay ng pahintulot kay Satanas para gawin yun? Ang Diyos. So in other words, you want to fight against me? Fine. That's a part of my plan. But you will be destroyed. Yan ang ginagawa ng lahat ng reliyon, mga kapatid. They fight against the gospel. They present another Jesus. They present another way. And we have seen that. May mga reliyon that teach that your good works have to outweigh your bad works. Ibang paraan na yun. One religion says that the way to paradise, the way to nirvana is by self-meditation. Ibang paraan yun. So kapag may nagtuturo ng ibang ebanghelyo, kapag may mga nandadaya, nanlilinlang ng mga tao palayo sa Diyos, yan yung pinipresenta po sa Revelation, nagtitipon sila para kalabanin si Jesus. Pero balang araw, dudurugin niya ang mga ito with the power of His mouth, with the power of His word. So ngayon, how should the church take it? Balikan po natin ang chapter 16. Ano ang dapat gawin ng simbahan? Verse 15 and 16. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Pero sinabi ng Panginoon, makinig kayong mabuti, darating ako na tulad ng magnanakaw. Dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng kanyang damit upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao. Now, I need to be technical for a moment dahil sa ating Tagalog translation, ito yung structure and order or sequence ng mga verse. In the English translation, you have verse 15 with Christ like a thief. And then in verse 16, doon nabanggit yung Armageddon. Ngayon, pagdating po sa Tagalog, at least in the ASND, you have a switch up. Yung verse 15 sa Tagalog is Armageddon, pero in verse 16, you have Christ. Why is that? Even in the original text, mas nauuna yung words ni Kristo before Armageddon. Pero sa Tagalog, mas nauna yung Armageddon and then yung words ni Kristo na parang magnanakaw daw siya. And the reason behind this, in your ASND, ayaw nila malito ang tao because there is a parenthesis going on. Nang ibig sabihin, sa English translation, ang verse 15 ay yung salitang, darating ako na para magnanakaw. That's in verse 15. Pero para hindi malito yung mga tao that are reading the Tagalog translation, ang ginawa na lang po nila is, instead of putting Christ as a thief in verse 15, let's switch verse 16, Armageddon, with verse 15 para tuloy-tuloy na yung flow and sequence. Because if you look at your English translation sa NIV, tignan niyo po ang nakalagay in verse 15. Look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake and remains clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed. But then in verse 16, then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon. You see that?
Sa Tagalog, yung verse 16, nilagay sa verse 15. Sa English, yung verse 16 ng Tagalog, nilagay po nila in verse 15. So, there's no bad agenda behind this, kundi nais lang po ng ASND na mabigyan po ng flow and smooth reading yung mga Pilipino para hindi sila malito kung bakit biglang, okay, titipunin ko, pero biglang nagsalita si Kristo and then bumalik na naman doon sa eksena that they're back in Armageddon. Now, if we go by the original structure, bakit nga po ba naglagay ng break in verse 15 na biglang nagsalita si Kristo in verse 15 bago natapos doon sa Armageddon? And the answer is, Jesus wants to encourage His church to not compromise dahil ayon sa kanyang plano, He is gathering the world for destruction. And you will be a part of that kung ikaw ay titiwalag. Remain faithful. Yun ang purpose nun. So He inserts that in verse 15 para igising ang church. Ngayon, one question might be, anong ibig sabihin na huwag tayo madatnan ng Diyos na walang damit at nakahubad? Clearly, that's not literal. The meaning po na nakahubad takes you all the way back to Genesis. When Adam and Eve sinned against God and they found out they were naked, ano yung naramdaman nila? Kahihiyan. So ang ibig sabihin po nito, kung ikaw ay mamumuhay sa kasalanan na walang pagsisisi, kagaya ng mga haring ito na dinadaya ng mga demonyo, when I come back at the second coming, you're not covered by the righteousness of Christ. Uubusin kita, papatayin kita. That's what Jesus is saying here. In other words, kung hindi tayo babalutin po ng katwiran ni Kristo, ang sino man wala kay Kristo on that day ay uubusin ng Diyos. Kaya hindi natin pwede ikatwiran sa Panginoon, kasi mabait sila, mabait ako, naging mabuti sila, naging mabuti ito. Wala. Ang tinitignan lang po na kabutihan ng Diyos is Christ. That's the reason behind this. Matter of fact, this is the exact same warning na binigay po niya in the Church of Laodicea. You depend too much on your wealth, buy clothing for your shame. Buy eye salve for your eyes. You're naked, you're poor. Yan ang sinasabi niya to the Church of Laodicea. Ganoon din ang warning po niya sa mga tao wala kay Kristo. They're naked. Pero for the church, binalutan na po tayo ng puting damit. Figuratively speaking. We are now in the righteousness of Christ. In the already, pero makakamtan po natin yung kabuuan in the not yet. Now, dun tayo sa pinakahuling verse in your English translation, kasi ang binanggit po na lugar po dito is Armageddon. Armageddon. Literally, it's Harmageddon. Ang talagang literal po niyan. Ngayon, Armageddon is interesting. Kasi ang tanong po dito, saan nga po ba ang Armageddon sa ating kasalukuyang geography? And you won't find the name Armageddon. Pero, in doing an etymological study mga kapatid, dahil nabanggit nga po kanina na sa wikang Hebreo, ito ay tinatawag Armageddon, may mga eskolar that suggest that yung salitang Mageddon ay tumutukoy po sa lugar in the Old Testament, Megiddo. Megiddo. Ngayon, in the Old Testament, ang lugar na kung tawagin Megiddo ay minsan na tinatawag din po Valley of Jezreel. Okay? And in the Old Testament, when you do your own personal resource and research, may kinalaman po si Haring Solomon po dito when he was fortifying certain cities.
Pero I don't want to focus too much on that kasi tatanungin po natin sa lahat ng lugar na pwede gamitin po ng Diyos upang sa pamagitan ng mga demonyong ito to gather these kings. Why Megiddo? If in fact Megiddo nga, is because historically, ang Megiddo ay kinikilala bilang isang lugar kung saan namamatay ang maraming tao. It was known as a place of death. Now, how do we know this? Let's go to Judges chapter 5. Judges. You remember Deborah and the rest? Judges chapter 5, verse 19. Judges chapter 5, verse 19. Tignan niyo po yung awit nila Deborah and Barak. Judges 5, verse 19. Dumating ang mga haring Kananeo at nakipaglaban sa mga Israelita sa Taanak na nasa tabi ng ilog ng Megiddo. Pero kahit isang pilak ay wala silang nasamsam. In other words, something happened in Megiddo na hindi sila umabot o nakakuha ng anumang kayamanan, implying death, judgment. Pero yung pinakasikat, mga kapatid, na paggamit po ng lugar ng Megiddo ay may kinalaman sa isang matuwid na hari by the name of Josiah. Has anyone here ever heard of King Josiah? Well, let's look at 2 Kings chapter 23. 2 Kings chapter 23. 2 Kings chapter 23. And let's begin here in verse 8. 2 Kings chapter 23, verse 8, or verse 28, verse 28 to 29. 2 Kings chapter 23, verses 28 and 29. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Josiah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang naghahari pa si Josiah, si Faraon Neco na hari ng Egypto ay pumunta sa ilog ng Euphrates. Coincidence? Let's continue. Para tulungan ang hari ng Assyria. Umalis si Haring Hosea at ang mga sundalo niya para makipaglaban kay Neco, pero pinatay siya ni Neco nang magkita sila sa Megiddo. Isinakay ng kanyang lingkod ang bangkay niya sa karwahe at dinala pabalik sa Jerusalem at inilibing sa sarili niyang libingan. At ang anak niyang si Jehoahaz ang ipinalit na hari ng mga mamamayan ng Huda sa pamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis. Now, you want to ask the question, bakit pinatay si Josiah? Hindi pinabanggit po yung detalye dito. Ang binanggit lang, nakipagkita po siya kay Faraon na Neco at pinatay siya. Saan? Malapit sa Euphrates, which is nabanggit po dito, at sa Megiddo, which nabanggit na naman dito. Pero hindi binigay po yung detalye kung bakit siya pinatay. So ngayon, makikita po natin yan, mga kapatid, in 2 Chronicles chapter 35. 2 Chronicles chapter 35. At basahin po natin dito in verse 20 to 24. 2 Chronicles 35, verses 20 to 24. Tignan niyo ha. Ito po yung mga detalye. Pagkatapos na mga ginawa ni Josiah para sa templo, pinangunahan ni Haring Neco ng Egypto ang kanyang mga sundalo sa pakikipaglaban doon sa Carchemish, sa may ilog ng Euphrates. Pumunta roon si Josiah at ang kanyang mga sundalo para makipaglaban kay Neco. Pero nagsugo si Neco ng mga mensahero kay Josiah at sinabi, "Ano ang pakialam mo, Haring Josiah?
Hindi ikaw ang nilulusob ko, kundi ang bansang nakikipaglaban sa akin. At sinabi ng Diyos sa akin na bilisan ko ang paglusob. Kasama ko ang Diyos, kaya huwag mo akong kalabanin, dahil baka wasakin ka niya. Ngunit hindi nagbago ng isip si Josiah. Ipinasya niyang lumaban. Hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos pamagitan ni Neco. Sa halip nagbalat kayo siya at umalis para labanan si Neco sa kapatagan ng Megiddo. Pinana si Josiah at nasugatan siya. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, ilayo niyo ako rito dahil malubha ang sugat ko. Kaya kinuhan nila siya sa kanyang karwahe at dinala sa Jerusalem. Namatay siya roon at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya. Nagluksa para sa kanya ang lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem. So ngayon, mapapaisip ka, why Armageddon? Well, most likely, bagamat hindi po ito literal na mangyayari literally in Megiddo, ginamit po yung eksena ng Megiddo mula po sa ikalawang hari at ikalawang kronika para po ipresenta ang mensahe ng Diyos. In other words, namatay si Josiah because he did not take heed to the Word of God. Mamamatay din ang mga tao na dadali ng mga demonyo, mga palaka, mga masasamang espiritu because they did not take heed to the gospel. Do you see that? So, ano po ang katumbas of accepting the gospel? Rejecting the gospel. What is the opposite of embracing Christ? Rejecting Christ. What is the opposite of illumination? Deception. So in other words, tinipon po ng mga evil spirit na ito all the people of the world, all the kings of the world, to fight against Christ, and at His second coming, sinong uubusin po ng Panginoon? Yung mga hindi nakinig sa Kanyang mga salita. Yan po yung mangyayari to the world. Pero inihahanda ng ating Panginoon ang Kanyang simbahan. Be prepared. Walk worthy. Walk faithful, because I will come again like a thief in the night. May mga kapatiran ho tayo dito na nanakawan na ho noon. Pero sigurado, hindi nagpaalam ang mga magnanakaw sa kanila, hey, we're gonna steal from you today. No. They come suddenly. Ganoon din si Kristo. He will come unexpected. He will come suddenly. And when He comes, will He catch you deceived or in Christ? Kaya napaka-importante mga kapatid that we share the gospel. Because there is a day that Christ will come back at uubusin po niya ang lahat ng masasama. Pero purihin ang Diyos that if you are here today, listening to God's Word, accepting Christ, mapalad tayo. Because anong ginagawa po ng mundo tuwing Friday and weekend na? Bar, bisyo, maglalasing, lahat na. But what are you guys doing? What are we doing? We're here today worshiping God, studying the Word, dahil ginising tayo ng Diyos. So with that being said, mga kapatid, the cross of Christ removes the wrath of God from us. So, nais ko po buksan ang ating Q&A floor sa mga may katanungan po, questions this evening, related or unrelated sa ating mga napag-aralan. Does anyone have any questions this evening? All right. Salamat po mga kapatid. So, I'll ask again, does anyone have any questions? Okay. So, cool. Okay. Go ahead, bro. Excuse me. Yes. Yung sa
Una Corinto 6, Mhm. 3, nung sinabi doon na, do you not know that we will judge angels? How much more matters of this life? Mhm. Ano yung kahulugan nito? Is this something na hinugot ba mula somewhere ni Paul when he says we will judge angels? Is there something in scripture that talks about that? Mm. Kasi as far as pagdating sa paghatol sa anghel, isa lang yung naalala ko yung sinabi ni Paul in Galatians where it says, even if an angel comes to you with a different gospel, Yes, yes. hindi natin siya tatanggapin, so painawa, yun. But what is he pertaining to here when he says, tayo hahatulan natin ng mga anghel? I would have to admit, kapatid, this is a very difficult text. Pero as far as I could see in both the Old and New Testament, it seems to me that because of the context of hindi nyo ginagamit yung tamang wisdom in how to handle church matters, dinadala nyo pa sa labas. I think what Paul is saying here is, do you not know that your position as a Christian is going to be far more superior than any human level courting, especially angels? So I think that what it's saying here, kapatid, is not so much that, okay, bad angel, dito ka sa lake of fire, good angel, dito ka. No, that God is the judge of that. Pero I think that bahagi ito sa ating reigning with Christ, where yung ating posisyon is gonna be probably higher than the angels kasi sila yung nagbabantay sa atin, hindi tayo yung nagbabantay sa kanila eh. So because we're in Christ, our position is probably going to be higher than the angels. Yeah, so that's as far as I could understand. Pero yeah. Also, hopefully that answered it. Okay. All right. Anyone else po may mga katanungan this evening? Okay. So I hope that everything has become made clear, mga kapatid, and tayo na po ay magbigay ng ating doxology sa ating Panginoon.